Marami na ang hindi natutuwa sa umunoy hindi magandang ugali na pinapakita ni Diwata. Ayon kasi sa netizens, unti-unti na umanong lumalaki ang ulo ni Diwata dahil sa kasikatan nito. Napapansin na din ang ilan na hindi na umano natutuwa si Diwata sa mga small vlogger na nagpapapicture sa kanya, lalo na kung wala umanong ibibigay sa kanya. Mas prina-priority na umano Diwata ang kilalang mga vlogger na binibigyan siya ng mga mamahaling regalo. Maging ang performer na si Mystica umalma na sa mga ginagawang pagtulong ng mga sikat na vlogger kay Diwata. Dahil ayon dito, mas marami pa umanong kumakalamang sikmura sa Pinas na mas dapat pang pagtuunan ng pansin. Okay, back to work na naman tayo mga anak. Gusto ko lang pagpatuloy talaga ko na yung inumpisahan ko tungkol kay Diwata, di ba? I'm so glad na maraming sumasang-ayon sa akin. At naka-confirm na rin sila na talagang malaki ng pagbabago kay Diwata, di ba? He has to understand na dahil sa mga vloggers at saka dahil sa mga customers, kaya nga siya naging successful. Dahil kung ang binibigyan na lang niya ngayon ng importansya at oras ay yung mga taong nagbibigay sa kanya ng kung ano-ano, libo-libo o kay milyon or whatever, katulad ni Rosmar, eh hindi na tama, di ba? Ang layunin ko kung bakit ako nagsasalita dahil ang lagi kong pinapangaral ay yung magsumikap ka, ipakita mo na kaya mo at hindi ka aasa sa tulong ng iba, gano'n. So, nung una, talagang ako ay talagang humanga dahil pinakita talaga niya nagsumikap siya from rags to riches. Pagkatapos ngayon, dahil binibigyan na siya ng kung sino-sino, dahil nakikirag-right on sila sa kanyang popularity, well, I mean, talagang nilulubos-lubos na nila. At dahil dito, napansin natin talaga, hindi lang ako nakapansin, marami na rin. At nakikita ko talaga yung mga proof dyan sa videos, sa YouTube, Facebook, at saka kung saan social media. Talagang nakita na natin na nagbago na talaga. Lumaki na yung ulo niya, talagang tumaas na yung ere niya. Talagang lumaki na yung hangin. Hindi mo niya naisip na dahil sa mga tour, dahil sa mga customers, kaya nga sila pumupunta, dahil gusto nila magpa-picture, gusto nila magpa-video, gusto nila magpa-bate, magpa-shoutout or whatever. Yun naman ang layunin nila eh. Kaya nga sila pumipila. Diba? Ako, kung sakali man, sa pagkailangan, ang daming pwede dyan, diba? Ang daming pwedeng kainan dyan, at gano'n na rin, marami na rin gumaya, marami na rin at mas masarap pa ayon sa mga naging videos dyan. Mas masarap ka talaga. Pero dahil nga sa kanya, pumipila sila dahil curiosity-wise. Dahil gusto rin nila magkaroon ng picture, video with him. Pero pinapakita niya ngayon yung inaasal niya ay hindi na talaga maganda. Parang nakalimutan na niya na siya ang dahilan kung bakit ang mga to ay pumipila. Hindi sa nilalangaw na mga pares niya, whatever. So yun din ang from the start, yun din napansin ko kasi natural, hindi maiwasan talaga yung may mga langaw lalo na naka-expose. Hindi naman lahat ay naka-estante. O, di ba? Tsaka yung hindi lang sa langaw, kundi sa alikabok din, mga ganon. So, I mean, kung ako, wala talaga akong, wala akong panahon para pumila o kaya kakain sa ganung lugar. Ang sa akin lang naman is curiosity-wise at talagang humanga ako sa kanya. At kahit pa paano talaga, alam niya kung paano kunin yung mga puso ng tao. Pero sa ngayon, I am sure na ito yung kakabagsak kasi nag-iba na talaga siya. Hindi na siya yung katulad ng dati na talagang hinangaan ko. Talagang umere na siya. So ngayon, kung ang gusto lang niyang entertainin, gusto lang niya talagang maging, yung maging, maging tao na talagang may panahon lang siya, yung mga nagbigay sa kanya, well, antayin natin, sila na lang ang maging customers niya, di ba? Nakalimutan rin niya na yung number one customers niya, itong mga tumatangkilik, yung mga pumipila, na talagang pinapahiya na niya. Di ba? Ako, kung pinahiya na ako, why do I have to go back? Ito naman sasabihin ko, ang babarahin ko kung anong ginawa sa akin. Hindi yung sasabihin ko pa na, ganito, ganyan. Kung pagtatanggol pa, nakakahiya, di ba? Kung yan na nga kayo, pagkatapos sa pagtatanggol niyo pa, para sa akin, wala na akong mukha. Ipakita pag ganun, lalo na kung marami nang kumuha ng video na ganun, trato sa akin. Tutuhin niya akong tao. Aware naman si Diwata sa mga naglalabas ang issue tungkol sa umunoy paglaki ng kanyang ulo.
Kaya naman ang hingi ito ng sorry. Ayon kay Diwata, pagod lamang umano siya kung minsan, kaya sana naman daw ay maintindihan siya ng ilang hindi na pagbibigyan na makapagpa-picture. Mga videos na minsan hindi ako nagpapapicture. Guys, hindi naman sa pagmamaldita, minsan talaga busy. Tapos minsan pagod na. Kaya sorry, kasi tao lang din naman tayo dahil hindi naman tayo robot, di ba? Napapagod din ako. So, yun. Very true, Mystica. Lahat ng sinasabi mo tama. I have nothing against Diwata pero hindi tama yung ginagawa niya sa isang tao. Nagpapa-shoutout lang sa kapatid niya for 5 seconds. Di niya pinagbigyan. Kung galing pa yan sa malalayo, 5 seconds lang ang hinihingi na time niya. Grabe, yun ang totoo. Tapos sa iba, pag may regalo, super entertain niya. Naghahanap buhay yung tao, malamang need niya asikasuhin muna business niya. Di naman sa lahat ng pagkakataon, mapagbibigyan lahat ng makakapagpa-picture. Yung totoo, yung pagkain ba talaga pinupuntahan ng tao o ang magpa-picture lang? Mayaman syempre magbabago yan. Real talk na tayo, ganyan kasi pag nagkakapera na, syempre sikat Hindi mo naman kasi alam kung gaano na siya kapagod that time na sinabi niya yon. Huwag naman ganyan, Mystica. Nagpapakatotoo lang siya, hindi tulad ng ibang artista na puro ka-plastic ka na lang. Kapag on-cam, okay. Kapag off-cam, magoy, Ginoo. Unawain mo din ang sitwasyon niya. Siyempre, sa dami ng tao, araw-araw na mangungulit, tapos pagod ka for real. Maiirita ka na talaga, it's normal sa tao, wala din naman siyang talent fee. Makukuha sa whole day ba naman daming tao, alangan naman yung pictorial na lang, yung atupagi niya, paano na yung negosyo niya? Totoo yon, makikita mo sa kilos at mukha niya na pag may lumalapit ng mga tao parang gusto niya ng tadyakan. Ewan kung pagod lang o lumaki na yung ulo sa kasikatan. Pero bakit kung yung sikat na vlogger at mayayaman or artista, kahit tulog siya, ginigising siya pero okay lang sa kanya? Saan ba siya kumikita at tagakapera, di ba? Sa maliliit na customer, picture lang hinihingi para hindi masayang pagpunta pero ano gagawin niya? Babasusin niya at itataboy. I beg to disagree to you, ma'am. Doon sa words mong bakit hindi nalang tulungan yung mga taong naghihirap o walang-wala. Well, alam mo ma'am, mas masarap kasi tulungan yung taong nagsikap talaga para maabot ang tagumpay. Like ni Diwata na ang daming trabahong pinagdaanan bago siya naging paresan business owner. Kesa dun sa mga taong mahirap na naghihintay lang abutan o tulungan.